Jeremiah chapter 37. Ang request ni Zedekiah kay Jeremiah. Nilagay ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia si Zedekiah na anak ni Josiah para maging hari sa lupain ng Juda bilang kapalit ni Jehoiakim na anak ni Jehoiakim. Pero di pa rin pinakinggan ni Zedekiah ng mga officials niya at ng mga tao ang message ni Lord na pinasabi nito kay Prophet Jeremiah. Pinadala ni King Zedekiah si Jehukal na anak ni Shelemiah at ang priest na si Zephaniah na anak ni Maaseya para sabihin ito kay Prophet Jeremiah. Ipag-pray mo naman kami kay Lord na Diyos natin. Noong time na yon, malaya pang nakakalibot si Jeremiah kasama ang mga tao kasi di pa siya nakakulong. Samantala, paparating na noon sa Juda ang army ng Egypt. Nang mabalitaan ito ng army ng Babylonia na sumasalaki sa Jerusalem, iniwan muna nila ang city. Kinausap ni Lord si Jeremiah. Ganito ang sabi ni Lord na Diyos ng Israel. Sabihin mo sa hari ng Juda na nagpadala sa iyo para humingi ng advice sa akin. Babalik sa Egypt ang army ng hari na darating sana para tumulong sa inyo. Babalik ang mga taga-Babylonia. Muli nilang sasalakayin, sasakupin at susunugin ang city. Akong si Lord ang nag-warning sa inyo. Huwag nyo nang lokohin ang mga sarili nyo sa pagsasabing di na babalik ang mga taga-Babylonia. Siguradong babalik sila. At kahit na matalo nyo pa ang buong army ng Babylonia, kahit na mga sugatang sundalo lang ang maiwan sa mga tent nila, babangon pa rin sila at susunugin ang city na ito. Inaresto at kinulong si Jeremiah. Pagka-atras ng army ng Babylonia mula sa Jerusalem dahil papalapit na ang army ng Egypt, nag-decide si Jeremiah na umalis ng Jerusalem para pumunta sa lupain ng Benjamin at kunin ang share niya sa property ng angka niya. Pero pagdating niya sa gate ng Benjamin, hinuli si Jeremiah ng isang officer ng mga bantay na nagkangalang Irijah na anak ni Shelemiah at apo ni Hananiah. Sinabi ni Irijah, "Tumatakas ka para kumampi sa mga Babylonians." Sinagot siya ni Jeremiah, "Hindi yan totoo. Hindi ako tumatakas para kumampi sa mga Babylonians." Pero ayaw maniwala ni Irijah, kaya hinuli niya si Jeremiah at dinala sa mga leaders. Galit na galit ang mga leaders kay Jeremiah, kaya binugbog nila ito at kinulong sa bahay ni Jonathan, ang sekretary ng korte. Ginawa ng kulungan ang bahay ni Jonathan. Ikinulong nila si Jeremiah sa isang underground na kulungan at matagal na nagstay doon. Kinausap ni Zedekiah si Jeremiah. Isang araw, pinatawag ni King Zedekiah si Jeremiah. Pagdating ni Jeremiah, pasikreto siyang tinanong ng hari, "May message ba si Lord?" Sumagot si Jeremiah, "Meron po. Ibibigay ka sa hari ng Babylonia." Tapos, sinabi pa ni Jeremiah kay King Zedekiah, "Ano bang nagawa kong mali sa iyo at sa mga servants mo o sa bayang ito para ipakulong mo ako? Nasaan na ang mga prophets na nagsabi sa iyo na di sasalakayin ng hari ng Babylonia ang bansang ito? Please, mahal na hari, pakinggan mo po ako. Huwag mo na po akong ibalik sa bahay ni Jonathan na sekretary mo. Mamamatay po ako doon." Kaya inutos ni King Zedekiah na ikulong si Jeremiah sa outpost ng mga bantay sa palasyo. Binibigyan siya doon ng isang pirasong tinapay araw-araw na galing sa mga bakery sa city hanggang sa maubos lahat ng tinapay doon.
at nanatili si Jeremiah sa outpost ng mga bantay sa palasyo. Jeremiah chapter 38. Si Jeremiah sa tuyong balon. Narinig ni na Shepatiah na anak ni Matan, Gedaliah na anak ni Pashur, Jehukal na anak ni Shelemiah, at Pashur na anak ni Malkiah ang mga sinasabi ni Jeremiah sa mga tao. Ganito ang narinig nilang sinabi niya. Sinabi ni Lord na mamamatay sa gera, sa gutom, o sa salot ang mga mananatili sa city. Makakaligtas naman at di mamamatay ang mga susuko sa mga army ng Babylonia. Ganito pa ang sabi ni Lord, hahayaan kong masakop ng army ng Babylonia ang city na ito. At sinabi ng mga officials sa hari, dapat patayin ang taong ito. Nanghihina ang loob ng lahat ng mga natitira pang sundalo at ng lahat ng tao sa city dahil sa mga sinasabi niya. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng mga tao at mas gusto pa niyang mapahamak sila. Sinabi ni King Zedekiah, bahala kayo. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Di ko kayo mapipigilan. Kaya inaresto nila si Jeremiah at gamit ang tali, hinulog siya sa balon na nasa courtyard ng palasyo. Ang balon ay pag-aari ni Malkiah na anak ng hari. Putik lang ang laman ng balon at walang tubig, kaya lumubog si Jeremiah dito. Nabalitaan ni Ebed-Melech, isang Ethiopian eunuch na nagsiserve sa palasyo ng hari, na hinulog ng mga officials si Jeremiah sa balon. Nakaupo naman noon ang hari sa may gate ni Benjamin. Pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, mahal na hari, masama ang ginawa ng mga officials kay Prophet Jeremiah. Hinulog nila siya sa balon at siguradong mamamatay siya sa gutom kasi wala nang makain sa city. Kaya inutusan ng hari si Ebed-Melech, magsama ka ng 3 lalaki at iahon nyo si Prophet Jeremiah sa balon bago siya mamatay. Sinama ni Ebed-Melech ang mga lalaki. Kumuha sila ng mga lumang damit sa bodega na nasa palasyo at hinulog kay Jeremiah gamit ang lubid. Sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremiah, isapin mo po sa kilikili mo ang mga damit para di ka masaktan sa lubid. Sinunod naman siya ni Jeremiah at hinila siya pataas hanggang makalabas ng balon. Tapos iniwan nila si Jeremiah sa courtyard ng mga guards. Humingi ng advice si King Zedekiah kay Jeremiah. Pinatawag ni King Zedekiah si Jeremiah at kinausap sa pangatlong entrance ng temple ni Lord. Sinabi ng hari, may itatanong ako sa iyo at wala kang dapat itago sa akin. Sumagot si Jeremiah kay Zedekiah, pag sinabi ko po sa iyo ang totoo, ipapapatay mo ako at di ka rin naman makikinig sa akin. Palihim na nag-promise si King Zedekiah kay Jeremiah. Witness si Lord, ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Di kita ipapapatay o ibibigay sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa iyo. Kaya sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah, ito ang sabi ni Lord, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kung susuko ka sa mga officials ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay mo at di nila susunugin ang city na ito. Mabubuhay ka at ang pamilya mo. Pero kung di ka susuko, ibibigay sa mga taga-Babylonia ang city na ito at susunugin nila ito. Di ka makakaligtas sa kanila. Sumagot si King Zedekiah, natatakot ako sa mga taga-Juda na kumampi sa mga taga-Babylonia. Baka ibigay ako sa mga taga-Babylonia at pahirapan nila ako. Sumagot si Jeremiah, di ka ibibigay sa kanila. Sundin mo ang sinabi ni Lord na sinasabi ko sa iyo at magiging okay ang lahat at maliligtas ka.
Pero kung di ka susuko, ito ang vision na binigay sa akin ni Lord. Nakita kong dinadala papunta sa mga officials ng hari ng Babylonia ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo ng hari ng Juda. Sinasabi nila, niloko ka ng pinakamalapit mong mga kaibigan at nagtagumpay sila laban sa iyo. At ngayon nakalubog sa putik ang mga paa mo, iniwan ka pa nila. Tapos, sinabi pa ni Jeremiah, bibihagin ng mga taga-Babylonia ang lahat ng mga babae at mga bata. Di ka rin makakaligtas. Bibihagin ka at susunugin ang city na ito. Sinabi ni Zedekiah kay Jeremiah, huwag mong ipapaalam sa iba ang mga pinag-usapan natin at di ka mamamatay. Pag nabalitaan ng mga officials na nakipag-usap ako sa iyo, pupuntahan ka nila at itatanong, sabihin mo sa amin ang sinabi mo sa hari at ang sinabi niya sa iyo. Papatayin ka namin pag hindi mo sinabi ang totoo. Pag nangyari yon, sabihin mo sa kanila na nakiusap ka sa hari na huwag ka nang ibalik sa bahay ni Jonathan kasi mamamatay ka dun. Nagpunta nga at nagtanong kay Jeremiah ang lahat ng mga officials. Sinabi naman niya kung anong inutos ng hari na isasagot niya. Di na sila nagtanong pa kasi wala naman nakarinig sa usapan nila ng hari. Nag-stay si Jeremiah sa outpost ng mga bantay sa palasyo hanggang sa araw na masakop ang Jerusalem.